Ayun mga kabady, may nabasa na naman akong comments. Gusto ko lang siyang bigyan ng spotlight dito para i-real talk siya. Ang sabi sa akin ni Dagupil Jovi Celine, nakalak na naman ang kanyang profile. Ang sabi niya, nakikisawsaw din, iba naman ang pagkaintindi niya, hahaha. Yan yung pala, napansin niyo ba? Yan yung palaging nasasabi sa akin ng mga anti-kalingap sa mga content ko, sa mga reaction videos ko. Nakikisawsaw daw ako. Yan ang mga salita ng mga nakikichismis na lang, nakikinood na lang, galit pa sila, 'di ba? Tapos ang sabi ko sa kanya, bakit niya pinanood, 'di ba? Tsismusa kasi siya eh. Kaya sabi ko sa kanya, baka may ekstrang suka siya, yung kasing asim niya at kasing asim ng pagkaintindi niya. Kasi kulang pa ako eh, baka gusto niyang dagdagan para na magsobra-sobra yung pakikisawsaw ko nang may matsismisan siya araw-araw. Mga kabady. Ang sabi niya pa sa akin, Philjan Vlog, wahahaha, may pagkademonyo din tumawa to. Alam ko mga react mo kay Viancy. Pinakinggan mo na ang mga sagot niya sa interview, mali pa rin reaction mo. Anong mali doon sa reaction ko? Napagsagot niya dahil sa pag-brace niya doon sa 100K? Bawat content ko na andyan si Viancy, may mga video ako na sinasama dito para gawing batayan kung saan ako kumukuha ng punto ko para sa sariling opinion at reaction ko. So ngayon, ang sabi niya pa, iba ang naghanap, iba ang nagtaka dahil alam niya fully paid na. Oo, magkaiba ang naghahanap sa nagtataka, pero isa lang yung ending nun. Anong pinagkaiba ng nagtataka na 100K yung binigay sa kanya ng sponsor, pero 65,000 lang yung binayaran niya sa brace niya? Naghanap kesa sa nagtaka. Anong pagkaiba ng naghanap sa nagtaka? Sige nga, pag-isipan mo nga ng mabuti. Sabihin man nila ng anti-kalingap na hindi naghanap si Viancy ng sobra doon, pero nagtaka siya. Eh bakit siya nagtaka kung hindi siya naghahanap? Gets mo punto mo? Kung ano pinaglalaban mo? Dahil alam niya fully paid na. Pero nag-down lang pala, hahaha, nagkwento pa ng sariling experience. Siyempre, magkatas kapag nagpa-check up ka kasi wala ka nag-fully paid. Ha? Siyempre, experience ko yun. Alangan man, i-share ko yung experience mo na hindi ko naman experience yun. Ang pangit naman na magbigay ka ng reaction mo, magbigay ka ng opinion mo na hindi based sa experience mo, na manggaling sa magbabase ka sa experience ng ibang tao na hindi mo naman alam. Bakit ka palalayo na mag-share ng experience sa ibang tao, ikaw yung nagsasalita at ranas mo yan? Naku, Dagupil Jovi Celine, nasan yung utak mo? Kailangan na din siguro hugasan ng utak mo nang maintindihan mo yung pinupunto mo. Kaya nga, di ba, ang paliwanag ko doon, dapat, bago sumagot si Viancy sa tanong doon sa content niya, or wala namang masama ang sumagot sa content niya, pero sana bago siya sumagot sa mga nagtatanong sa kanya about sa pag-brace niya na yan, about sa pera na yan, alamin niya muna ang katotohanan at punot dulo doon sa taong involved pagdating sa pera, sa nagbigay at sa nag-abot ng pera at nagpaabot sa kanya mismo. Para yung sagot niya, hindi siya mapapahiya. Hindi yung may nagtanong lang sa kanya na, nagpadala ka na ba ng pera? Saan mo pinadala sa M. Villar? Tapos kukunin niyo sa Western Union? Kayo yung nagpapalabo eh. Ay nako. Tsaka, kahit fully paid na yung ngipin na yan, yung brace niya na yan, hindi porket fully paid na, halos linggo-linggo, kada buwan-buwan, pabalik-balik ka, ina-expect mo na libre? Na kahit yung magpa-check up ka ng bata, kahit may record na yan, kahapon nagpa-check up ka, dahil may sipon yung anak mo,
Sunod na araw, nag-e-expect ka na kapag nagpa-check up ka ulit, libre? Gobyerno na nga yan, ha? Diyan pa kaya sa private? Private yung dentist na pinablisan ni Beyonce na kung saan naging tulay si Kalinga Prab dyan. Natural lang na experience ko yung gusto kong i-share kasi yan yung totoo. Ang pangit naman na mag-share ako ng experience mo, Dagupil Jovi, na hindi ko naman alam, di ba? Nagmukha akong tanga pero mas tanga ka. Tapos sabi niya, ganun yun, huwag mong ikumpara ang kay Beyonce at sayo. Oo, hindi ko man kinukumpara. Sinishare ko lang yung experience ko. Na kahit ano pa yung gagawin ninyo dyan sa Pilipinas, kahit nga salamin, magpasalamin ka ng mata mo, kapag may problema, pag ibinalik mo, may additional bayad talaga. Walang libre. Magkaiba man kami, brace sa kanya, postiso sa akin. Pero, imagine niyo wala nang libre mga kabady. Ay, naku na lang sa mga utak nito. Dahil kay Beyonce may budget, ikaw wala, hahaha. Tumawa pa yung demonya. Ikaw ang nagkukumpara sa amin ni Beyonce. Oo, nagpapostiso ako, matagal ko bago pinaayos yung ngipin ko. Kay Beyonce, isang iglap lang na paayos yung ngipin niya. Dahil may budget siya, wala. Dahil may budget siya, ako wala. Oo, doon tayo sa punto na ganun. May budget si Beyonce dahil sa awa ng ibang tao. Dahil sa sponsor. Ako, napaayos ko yung ngipin ko sa matagal na panahon, pero galing yun sa sarili kong bulsa. Kinukumpara mo kami ni Beyonce dahil mabilis niya lang napaayos yung sa kanya kasi may budget siya, ako wala. Ito kasi yun, Jovi. Real talk tayo dito. Alam ko manggigigil ka na naman eh, pero bahala ka dyan. Ang punto mo, kay Beyonce, napaayos yung ngipin niya dahil may budget siya, ako wala. Okay, doon tayo sa punto mo ah. Ang punto ko dito, hindi man napaayos agad-agaran yung ngipin ko dahil wala akong budget. Ang importante, pinaghirapan ko kung anong meron ako. Hindi ako nagpapaawa dito sa social media o kahit kanino para tugunan kung ano yung pangangailangan ko. At oo, magkaiba kami ni Beyonce. May sponsor siya, ako wala. Pero, isipin nyo mga kabady, alam ko maraming makaka-relate dito. Mas masarap namnamin, mas masarap tahakin kung anong meron ka kapag nanggaling yan sa pinaghirapan at sariling sakripisyo mo. Lalo na't katas sa pagod mo kung anong meron ka. 'Di ba? Ang pinagkaiba lang namin ni Beyonce, mabilis niyang napaayos yung ngipin niya kaysa sa akin, at least may mukha akong ihaharap kahit kanino na wala akong tinataguan. Nagko-content ako sa harap ng kamera na buo. Buo yung mukha ko, buo yung konsensya ko, buo yung puso ko kasi alam ko na wala akong nilamangan ng ibang tao. Aanhin mo, kita mo, siya, nakailang live na sa YouTube niya. Bakit siya nagtatago? Sige nga, kinumpara mo kami dahil may si Beyonce, may budget, ako wala. At least, wala man akong budget na agad-agad mapaayos kung ano yung kailangan ko ipaayos sa sarili ko. Ang importante, hindi galing sa ibang tao. Pinaghirapan ko yun at proud ako ipaalam sa inyo na kahit matagal man, bago ko nakamit yung kailangan kong makakamit, is pinaghirapan ko yun. Diba? Aanhin mo yung mabilis na pagkuha sa isang bagay na gustuhin mo. Kung hindi mo naman pinaghirapan, hindi mo namnam na masarap sa pakiramdam yung achievement na yun. At least ngayon, kahit nalaman nyo man na postisong ngipin ko, brace kay Beyonce, may sponsor si Beyonce, may budget siya, ako wala, matagal pang pinaayos, at least ako proud ako sa sarili ko. So, ano pinaglalaban mo, Jovi? Dagupil Jovi Celine.
Yan yung sinasabi ko na panoorin niyo muna yung mga video ko bago kayo mag-comment. Kasi sabi ko sa kanya, panoorin mo muna yung video ko, yung content ko. Ang sagot niya sa akin, FYI, hindi ko tinapos. Hahaha, nagtataka daw. Bobo din. Hahaha, nakikisawsaw na nga mali-mali pa info. Ikaw nakikichismis na lang, kulang pa yung info mo. Panoorin mo kasi nang makumpleto mo. At ang sabi niya, hindi ko intro pa lang nag-comment na ako kasi alam ko, yun pala eh. Hindi mo pala tinapos ang video. Sa intro pa lang nag-comment ka na. Hindi ka lang pulok-pulok, palak-palak ka pa. Kasi alam ko against Beyonce na naman topic mo. Sayang nga naman ang earning, kaya sausaw na ha. Kaya nga, sayang yung earning. Kaya salamat sa'yo kahit nakikisawsaw ako. Nandito ka bilang chismosa na nakikichismis ako anong merong content ako na kinakagalit mo. Ako pinagkikitaan ko, ikaw kinakagalit mo. Sino lugi sa atin, di ba? Lugi ka na, lugi ka pa. Nakalak naman yung profile. Lakas ng loob ng magkumpara tapos ako pa yung sasabihan niya na kung ano-ano, sasabihin niya na magkaiba yung naghahanap sa nagtataka. Alam mo yung ganun, parang gusto mong magpadala ng pera sa Palawan. Pupunta na lang ng Palawan, pupunta pa ng Western Union or saan pang mga remittances dyan. Yan ang sinasabi natin mga kabady. Di bale na mabagal o matagal natin makuha kung ano yung hinahangad at gugustuhin natin para sa sarili natin. Ang importante umuusad. Kesa naman, nakukunin mo yung isang bagay sa isang click lang na mabilisan na hindi mo naman pinaghirapan. Ano yung mapapala mo? Sige nga. Alam nyo, kaya mas lalong binabash si Beyonce, mas lalong nire-react at nire-rebat ng mga kalingap reactors si Beyonce dahil sa mga supporters ni Beyonce din. Dahil sa inyo, sa inyo din ang gagaling kung bakit dumadami palalo yung mga issue kay Beyonce. Kasi kayo mismo, kung ano-ano mga iniisip nyo. Sa bagay, pare-parehas kasi utak nyo, pare-parehas yung pag-intindi nyo. Kaya, simula ako nag-react ako sa mga nangyayari kay Kalingap, lalo na sa kay Kuya Val, hindi ako nagre-react na wala akong video na batayan para makapaliwanag kung ano yung opinion at reaction ko. Wala naman sigurong masama ang magbitaw ka ng reaction at opinion mo sa kung anong meron na alam ka at napapanood mo dahil silent viewer ka. Nasubaybayan ko si Beyonce. Kaya nakaka-react ako. Hindi naman ako tanga na hindi ko kilala yung tao, hindi ko nasubaybayan yung tao, saka ako manghihimasok. At lahat ng mga reaction ko, hindi naman pang babash kay Beyonce. Nagiging balance ako. Pero kahit ano man gawin natin, balibalik ta rin man natin yung mundo, tanga talaga siya. Kasing tanga mo. Kasing tanga mo, Joby. Magpakarami pa kayo. Dagopil Jobisilin na. Tapos nakalak yung mga profile. Ito mga anti-kalinga, puro mga nakalak yung profile. Ang kikitid ng mga utak. Mga jellyfish siguro to sila, no? Kasi wala ng puso, wala pang utak. Kahit saan nyo, ito mga kabady, kahit saan ninyo dalhin si Beyonce at ikaso yan. Kahit kaninong abogado, pagtatawanan lang kayo kasi kayo na sila na yung tinulungan eh. Tapos after ng matulungan, kaya nang makipaglaban. So, ewan ko, mga utak talangka kayo.